Ay, simula na ba ito? Oo. Pwede na yan. Sige po mga kapatid, awitan po natin ang ating Panginoon Diyos. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At praise the Lord, na-resume na po yung ating live streaming. We will sing 479, He is able to deliver thee. 479, He is able to deliver thee. Everybody sing. 'Tis the grandest thing to the ages run. 'Tis the grandest thing for a mortal. 'Tis the grandest thing. Our song, our God is able to deliver thee. He is able to deliver thee. He is able to deliver thee. Do basil no presco to him, for rest our God is able to deliver. You will sing verse 2. 'Tis the grandest thing in the earth or made. 'Tis the grandest thing for a mortal strength. 'Tis the grandest thing for our song, our God is able to deliver. He is able. He is able to deliver. He is able. He is able. He is able to deliver thee. Do basil no presco to him, for rest our God is able to deliver. Last verse. 'Tis the grandest thing, let the tyrants roll to the guilty heart, to the sinful soul. Look to God in faith, He will make thee whole. Our God is able to deliver. He is able to deliver thee. He is able, He is able to deliver thee. Do basil no presco to him, for rest our God is able to deliver thee. Praise the Lord, no? Kayang-kaya tayong iligtas ng ating Panginoon. He will make us whole, no? Our God is able to deliver thee. Another hymn in 335. We will sing standing on the promises, no? Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Kapagpalang umaga po muli sa bawat isa, mga kapatid, sa Facebook na sumusubaybay sa ating pangumagang pananambahan. So we will sing standing on the promises, no? Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Awitin natin ang lahat ng mga talata. From verse 1 to verse 4. Mawit tayo na masigla, malakas, may kasiyahan sa Panginoon. Everybody sing. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages let His praises. Glory, glory in the highest I shout and sing. Standing on the promises of God. Everybody, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse 2. Standing on the promises
promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God shall prevail. Standing on the promises of God. Everybody sing. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing on the promises. Verse 3. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love strong, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Everybody sing. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Verse 4. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Everybody, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Purihin ang Panginoon, ano? Tunay nga na pangawakan natin ang mga pangako ng Panginoon, na ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, and He will able us, He will deliver us, no? And will make us whole, no? Pagagalingin tayo ng pagagalingin ang ating bayan, ang ating Panginoon Diyos. Iyuko natin ang ating mga ulo at tayo po ay dumalangin sa Diyos. Let us pray. Aming Diyos na mahabagin, aming Diyos na mapagpala, tunay nga na marapat lang na madakila ang inyong pangalan sa aming buhay. Sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo. At tunay nga na ang pangalan nyo lang ang patuloy namin itinataas. Salamat sa pagkakataon na kami makapagpuri sa inyo sa umagang ito. At anumang mga bagay na hindi nyo ikinagagalak sa aming buhay, kung saan man kami nagkamali, o Diyos, linisin nyo nawa ang bawat isa sa amin upang ang aming pananambahan ay magbigay ng kasiyahan sa inyong harapan. Gamitin nyo lamang po ang inyong abang lingkod sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Nawa kayo po ang tumugon sa aming mga panalangin sa araw-araw na patuloy namin tinataas, lalo na po na ang aming bayan ay gumaling na po sa mapamuksang virus na nararanasan, hindi lang ng aming bayan, kundi na halos lahat ng mga bansa sa mundo. O Diyos, kayo lamang po ang aming inaasahan, at anuman pong pagkilos ng kaaway ay huwag niyo pong ipahintulot upang ang inyong mensahe ay maiparating ko po sa inyong mga anak. Nawa, patuloy nyo kaming kabagan, at ang lahat ng ito ay aming sinasamo, at ang pangalan nyo lang patuloy namin tinataas. At pinapasalamatan ka namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all, no? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon, at isang umaga na naman ang ibinigay sa atin. Mga ilang services din po na hindi tayo nagkita, but praise the Lord, niloob ng Panginoon na magawa natin ang pananambahan sa umagang ito at maipahayag ang salita ng Panginoon. So, babasahin po natin ang mga salita ng Panginoon Diyos sa aklat na Ecclesiastes. Pinagpapatuloy po natin yung to everything there is a season, no? Ito na po yung part 3 ng part 2 po ng in everything there is a season. Please open your Bible in Ecclesiastes chapter 3 verse 4, no? Bagamat na nadaanan na natin ito last Sunday, in Ecclesiastes chapter 3 verse 4, no? Kung nakita niyo na, just say amen. Nakita niyo na po ba, mga kapatid? So, ang sabi po sa kapayagan sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4, sabi po rito, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, no? There's a time to weep and a time
A time to laugh and a time to mourn and a time to dance, no? So ang pamagat ng mensahe is part 2 lamang po, no? To everything there is a season. Sa bawat mga bagay ay mayroon lamang mga panahon na ibinigay ng Diyos. At sa umagang ito, tatalakayin natin yung verse 4, no? Bibigyan natin ng emphasis itong Ecclesiastes chapter 3, verse 4. Panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, at panahon ng pagsayaw. So magkaroon lamang po na tayo ng quick recap, no? Last Sunday, no, yung ating tinalakay, a time to weep, no? As I have said, sorrow is one of unavoidable consequence of sin. Yung pag-iyak, no? Bakit ba mayroon pang pag-iyak, no? Yan po yung tinalakay natin last Sunday, no? Sorrow, as I have said, is one of unavoidable consequence of sin. Hindi na po yan maiiwasan. Kasi nangyari po yan dahil sa kasalanan ng tao. Kung bakit mayroong pag-iyak, sana nga panahon lamang ng pagsasaya, pero dumarating po ang panahon ng pag-iyak, no? Time to weep. No? God said to woman, in great sorrow thou shalt bring forth children. No? Sinabi ng Panginoon Diyos na sa kalumbayan ikaw ay manganganak. Ang sabi niya doon sa babae. Pag binasa natin yung Genesis chapter 3 verse 16 and 17, no? To woman, the Lord said, in great sorrow thou shalt bring forth children. And also God said to men, in sorrow thou shalt eat bread all the days of your life, no? Until you return to the ground, hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. So sa kalumbayan, makakaranas po ng lungkot itong si Eva at si Adan. Simula nang pinili nila, no, sa kanilang sariling kalooban ay pinili nila na magkasala, no? They sin against God at naranasan nila yung mga bagay na hindi magaganda, no? So purihin ang Panginoon. Bagamat meron pong tinatawag na time to weep o yung panahon ng pagluwa, panahon ng pag-iyak, alam niyo po, isa pong karakter yan ng Diyos. Pag tayo ay nagkakamali, nalulungkot din po ang Panginoon. Di ba meron tayo yung paborito nating ano ba yung paborito nating memory verse nung pang hindi tayo nag-aral? Ano yon? Jesus wept, no? Kabisado ni Myla. Jesus wept, di ba? Yan ang mga paborito nating hanapin, no? Pagka sinabi ni pastor, sige, magkaroon tayo ng mga memory verse kanya-kanya, no? Nag-uunaan na sa Jesus wept. O bakit ang ating Panginoon ay tumangis? Di ba? Karakter ng Panginoon, maging siya ay tumangis nung nawala yung kanyang kaibigan na si Lazarus. So alam niyo po, mapalad nga tayo dahil binigyan tayo ng panahon na mailabas natin yung nararamdaman natin. Kasi isa yan sa pinakamabigat na damdamin, yung pag-iyak, mga kapatid. Alam niyo po, bago dumating po ang problema, ang Panginoon Diyos ay meron ng lunas. Yan ang malaking pagkakaiba ng Diyos sa tao. Ang tao po, pag nagkaroon ng problema, gumagawa pa lamang siya ng lunas. Pero ito po ang pagkakaiba ng Diyos sa atin. Ang Diyos, bago dumating ang problema, meron na po siyang solusyon. Amen po ba, mga kapatid? Meron na siyang solusyon. As I have said, God can declare the end from the beginning. Sa simula pa lamang, kaya na pong saysayin isa-isa ng ating Panginoon Diyos kung ano ang mangyayari in the future. As I often said, no, this pandemic did not caught God by surprise. Hindi na sorpresa ang Diyos na darating itong pandemic na ito, itong virus na ito. Alam na ng Panginoon ang kanyang gagawin, no? So, all things work according to God's plan. No? Umaayon sa plano ng Diyos ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Sa panahon ito, natatakot tayo. Hindi natin alam. Meron tayong tinatawag na uncertain days. Diba? Iniisip natin, pagkatapos ng April, okay na ang Mayo. Pero tingnan po natin ngayon. May na po, pero hindi pa po bumababa. No? Hindi pa po napaplat yung curve. So, ano po ang ine-expect natin? Ay, sana sa June, okay na. Diba? Ganoon naman tayo, diba? Kaya nga si President Duterte, inuutay-utay lamang po yung pag-i-extend. Pero pagdating na naman po niya ng May 31, tingnan niyo po, no? Pagka hindi pa rin nagbabago, maaaring i-extend. So depende po 'yan. So ipanalangin natin ang ating presidente kasi mapipilitan na lang alisin ng ating presidente yung ECQ kasi sa nakikita niya na umaano na po yung kaba ng bayan Bumababa na po ng bumababa di ba? Walang mga trabaho ang tao.
konti lamang yung tax na na-accumulate ng gobyerno natin. So, pagka inalis po yung ECQ, mapipilitan na lang ang ating presidente. Pero ang problema lang, paano kapag dumating na po yung second wave? So, sa ngayon pa lamang po, ay marami na pong mas lalong nababalisa. So, merong panahon ng pag-iyak o panahon ng pagluwa. So, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos. Alam niyo po ba na kahit ang pagluwa ay biyaya sa atin? Naniniwala po ba kayo? Na kahit ang pagluwa ay biyaya sa atin ng Panginoon, na may mga panahon na bigat na yung nararamdaman mo sa iyong dibdib, ay mapapagaan lang sa pamamagitan ng pagluha. Amen po ba? Diba? Kung bakit tayo pinapawisan, lahat po yan ay plano ng Panginoon. Kaya tayo pinapawisan dahil mainit. Hindi ba? Naglalabas ng pawis para malamigan yung ating katawan, para maibsan yung sobrang init. So ganoon din po, pag tayo po ay lumuluwa, plano talaga o design talaga yan ng Panginoon Diyos para sa atin, para mailabas natin yung kabigatan na nararamdaman natin sa ating kaloob-looban. Amen po ba mga kapatid? Bakit po ba tayo umiiyak? Di ba? Hindi lang naman sa panahon na ikaw ay nalulungkot eh. Di ba? Meron din naman tinatawag na tears of joy. Di ba? Pag sobrang saya mo, di ba? Naluluwa ka rin. Halimbawa si James ay tinawag na magna cum laude o cum laude. Ay, talagang maluluwa ako. Tears of joy. Yun nga lang, baka hindi sa school eh. Baka magna cum laude sa ML eh. Pero I'm still hoping na pagbubuti ni Brother James yung kanyang pag-aaral. No? Hindi ko nga lang alam kung pagka ang pag-aaral natin ngayon ay daanin na sa online. Ay baka mag-cum laude talaga si James pag online. Pero hindi ko alam kung matututo ang mga bata pagdating doon sa online study. Kasi sabi nga ng mga guro sa sa pagtuturo pala ng actual at titigas na ng ulo ng mga estudyante. Paano pa kaya pag online, no? Hindi nakikita ng teacher, no? Hindi natin alam kung mag-aaral talaga yung mga Saka hindi naman lahat ay mayroong mga gadgets. So hindi ako pabor doon sa online na studying. So mas maganda pa na ka na lang, lampasan mo na lang yung isang taon pag maganda na yung kalagayan natin, saka na lang mag-aaral. Kaysa naman mag-online na hindi naman talaga mag-aaral, no? Tapos pwede ka pang mandaya, no? Di ba? Pag online, perfect mo yung exam mo dahil wala namang nakakita sa iyo eh. Mag-test tayo online. Di ba? Hindi ka naman nakikita ng teacher mo. Di pasado. So meron din tinatawag na tears of joy. Ibinigay talaga yan ng Panginoon. Yung pag-iyak po ay talagang para hindi lamang sa kasiyahan ikaw ay lumuluha. Kailan pa? Di ba? Pag nagagalit ka rin, pag sobrang taas na ng emosyon mo, mas maganda po na iluha natin kaysa manakit tayo ng ating kapwa. Di ba? Kaysa manira tayo ng mga bagay. Di ba? May mga taong ganon sa sobrang galit, naninira sila ng mga bagay, nananakit sila ng kanilang kapwa. Pero alam niyo po, pagka ikaw ay natutong umiyak, ako ay praise the Lord na natuto kong umiyak pag ako'y nagagalit. Pumupunta lang ako ng loob ng CR at nilalabas ko yung sama ng loob sa pamamagitan ng pagluha at gumagaan yung aking pakiramdam. So there is a time to weep. And ang pangalawang emphasis natin, a time to laugh. No? Praise the Lord. Hindi lamang po panahon ng pagluha, meron din naman panahon ng pagtawa. Pero sa panahon natin ngayon, parang ang hirap tumawa, no? Diba? Sabi nila, mas marami ang nagdadalamhati, mas marami ang nalulungkot. Pero ibahin nyo ang Pinoy. Amen po ba? Ibahin nyo yung Pinoy. Ang mga Pinoy, kahit na lang yung hindi maibigay yung ayuda, nagagawan pa rin ng katatawanan yung mga pangyayari. Kahit panahon ng pandemic, tingnan nyo po yung Facebook natin, marami pa rin mga katatawanan. Sabi nga nila na ang mga Pilipino raw po ang isa sa pinakamasayahing tao sa buong mundo. Diba? The most friendliest people on earth, sabi nila, yung mga Pilipino. So, time to laugh, no? Nung last Sunday, no, binigyan ko rin po ng emphasis yung ginawa ng ating Panginoon, no? Nung kinausap niya po yung kanyang mga disipulo, no? God, our Lord Jesus spoke to his disciples of the joy they are going to experience at his resurrection. After their sorrow on his death, our Lord Jesus compared their joy
to a woman's joy after the pains of childbirth are past. So ilan tulad ng Panginoong Hesus yung kasiyahan na mararanasan ng kanyang mga alagad sa kanyang muling pagkabuhay. At inalintulad niya po ito sa panganganak ng isang babae, no? Pag binasa natin yung John chapter 16, please turn your Bible with me. Buksan po ninyo, makipagbukas po kayo ng inyong mga Biblia sa John chapter 16, verse 20. John chapter 16, verse 20 and 21. Sabi nito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayo'y magsisiiyak at magsisipanaghoy. Datapwat ang sanlibutan ay magagalak, kayo'y mga lulumbay, datapwat ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Verse 21, ang babae pagka nanganganak ay nalulumbay, sapagkat dumating ang kanyang oras. Ngunit pagkapanganak niya sa isang sanggol, ay hindi na niya maaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Di ba? Hindi niya na po maaalala yung hindi na po niya maaalala yung lungkot o yung hirap na naranasan niya sa panganganak. Kasi matapos na maipanganak yung kanyang sanggol, napapalitan na po ito ng kagalakan. So there is a time to laugh. Merong panahon ng pagsasaya. Amen po ba mga kapatid? So pagkatapos ng panahon ng pagluha, no, binigyan naman ng emphasis ni Haring Solomon yung panahon ng pagtawa. May mga panahon talaga na nagsasaya po ang mga tao. At ang sabi ko nga, sa ating lahat, wala na pong higit pa kung paano naging masaya itong si Haring Solomon. Kasi ang lahat ng bagay nasa kanya. Diba last Sunday, ang sabi ko nga sa inyo, meron ba sa atin ngayon na meron siyang 1,400 na vehicles? Diba? Si Haring Solomon sa panahon niya, meron siyang 1,400 na karwahe. At yung karwahe na yon ay ang katumbas nun sa panahon natin ay yung mga sasakyan natin, yung mga vehicle natin. So paano hindi sasaya si Haring Solomon? At paano rin hindi sasaya si Haring Solomon na meron siyang 1,000 na mga asawa? Di ba? Sabi ng mga lalaki, nakakaingit naman si Haring Solomon. 700 wives, no? Some of them are princesses and 300 concubines. Pero ang sabi ko nga sa inyo, yung mga babaeng yon ay dinala siya sa pagkakasala. So, pag binasa natin yung Ecclesiastes, mababasa rin natin yung mga panahon na, alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng maraming asawa si Haring Solomon? Kasi hindi siya talaga nakokontento eh. At kung buksan natin yung Biblia, ewan ko lang kung andito pa rin sa aking memorya yung nabasa ko sa Ecclesiastes 7 ata yun, no? Subukan natin. 27 to 28. Sige po, no? Sa Ecclesiastes chapter 7, verse 27 to 28. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng maangaral, na inaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Tingnan niyo po, no? Ecclesiastes 7:28 na po tayo. Na hinahanap pa ng aking kaluluwa, ngunit hindi ko nasumpungan. Isang tao sa 1,000 ang aking nasumpungan. Tingnan niyo po, no? 1,000 nga yung napangasawa niya. Ngunit isang babae sa lahat ng mga yaon ay hindi ko nasumpungan. Tingnan niyo po, no? Out of 1,000, hindi naging masaya. Kaya nga hindi na kontento si Haring Solomon. Hindi siya naging masaya sa kanyang mga naging asawa. Sabi niya, hindi ko nasumpungan kahit na isa. Hindi ba? Siya yung pinaka naging masaya sana, pero ang sabi niya, lahat ay walang kabuluhan. So sa panahon ng pag-iyak, meron din pong panahon ng pagtawa. Meron pong time of joy. At wala na pong maikukumpara doon sa kagalakan na naranasan ng babae nung maisilang niya yung kanyang sanggol. Amen po ba? Kaya nga last Sunday, di ba, nagkaroon tayo ng greetings sa mga kababaihan. So happy Mother's Day ulit po, no, sa mga kababaihan, lalo na po doon sa mga kapatid sa Hills of Light, no? Belated na Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga ina. At sabi ko nga sa inyo, yung kagalakan na naranasan ng ina na matapos niya may panganak yung kanyang sanggol, hindi niya na po nararamdaman yung mga hirap na naranasan niya sa panganganak. Alam niyo po ba kung ano yung hirap ng mga kababaihan pag nanganganak sila? Diba? Sabi nga ng Panginoon Diyos, dahil sa kanilang kasalanan, in great sorrow thou shalt bring forth
children. So, panahon na po ng pagdadalamhati, no? Pagkatapos ng time to weep, time to laugh, ano na po yung pangatlo? There's a time to mourn, no? Bakit po may panahon ng pagtangis? Alam niyo po, yung pagtangis, iba po yan sa panahon ng pag-iyak, no? Higher level po yan, no? Diba? Panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis. Tingnan niyo po ang buhay, kung ano po ang buhay. Tinuturuan tayo ni Haring Solomon na ang buhay dito sa mundo, ganun lamang, no? Lungkot, saya, no? Lungkot, saya, no? Umiikot lamang po iyan. Kaya nga pag panahon ng saya, magpakasaya ka. Kasi darating na naman yung mga panahon ng pagdadalamhati, panahon ng pagtangis, no? Sa panahon kasalukuyan, tayo po ay nakakaranas ng panahon ng pagtangis, no? Marami po sa buong mundo, sa kasaysayan ng daigdig, sa ating kamalayan, ay nakakaranas po ng pagdadalamhati. Amen po ba? Kung maalala natin yung panahon ng ating Panginoon, nagkaroon po ng malawakang pagdadalamhati. Kailan yun nangyari? Hindi ba? Inatasan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng isang anghel sa panaginip ni Jose. Nasabing gano'n, itakas mo ang iyong mag-ina at dalhin mo sa lugar ng Ehipto. Kasi yung mga panahon na yon, si Herodes po ay mayroong masamang plano na ipapapatay niya ang lahat ng mga sanggol at nagkaroon po ng malawakang pagtangis. Sa ating kasalukuyan, brothers and sisters, di ba? Mayroong ngayong malawakang pagtangis, pagdadalamhati. Pero napakaganda yung nakikita natin sa Facebook nung lagi nating nababasa. Ano yon? Yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Kabisado niyo po ba yon? Hindi ba? Halos nakakabisado na natin kasi mayat-mayat nakikita natin sa Facebook yung 2 Chronicles 7 verse 14. Alam niyo po ba na yung mga panahon na yon, panahon pa rin talaga ni Haring Solomon. Nung may pagtayo niya po ng templo ang Panginoong Diyos, at ang sabi ng Panginoong Diyos, ang kanyang kaluwalhatian ay mapapa sa templo na itinayo ni Haring Solomon. At ang sabi niya, kapag kayo ay nalulungkot, kayo ay nababagabag, pumunta lang kayo doon sa templo at kayo ay manalangin. Kayo ay magpakumbaba at diringgin ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. Sige po, no, ipagbukas po natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Bagamat lagi na natin itong nababasa sa Facebook, pero ito po pala ay kapanahonan ni Haring Solomon. Nung itinayo niya ang napakagandang templo ng Panginoon Diyos, bagamat hindi talaga mananahan ang Panginoon Diyos sa templo, no? Kasi hindi magkakasya ang ating Panginoon. Kasi ang kanyang uluhan ay naandun sa kalangitan at ang kanyang paa ay naandun sa lupa. Napakalaki, no? We have a big God, no? Kaya nga meron tayong malaking Diyos na kayang bigyan ng lunas yung napakaliit nating problema. Amen po ba, mga kapatid? Yung pandemic na nararanasan natin ngayon, brothers and sisters, napakaliit lang yan sa Diyos. Pero sa atin, napakalaking problema na yan. Pero kung ating ilalagay sa isipan na meron tayong malaking Diyos, amen po ba? Na kayang bigyan ng lunas yung ating mga problema sa panahon kasalukuyan. Pero iniintay lamang ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Kasi hirap na hirap tayo sa paglapit Hindi ba? Marami pa rin mga tao na hindi sineseryoso yung mga nangyayari sa panahon kasalukuyan. Kulang na kulang pa rin yung panahon na ibinibigay nila sa paglapit sa Diyos. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi rito, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalangin ko ang kanilang lupain. Pero ang nakalulungkot, kahit na panahon na po ng pagdadalamhati, panahon na po ng pagtangis, pero marami pa rin mga tao ang gumagawa ng kalokohan. Marami pa rin mga tao na mga pasaway at matitigas ang ulo. Amen po ba, mga kapatid? Tingnan na lang po natin yan sa pamamahagi na lamang po ng ayuda. Diba, nakakalungkot na yung ayuda na para doon sa mga tao na nangangailangan na hindi po maibigay-bigay. Sinasakripisyo na nga po ng mga tao yung pagpila, no? Wala na pong social distancing para lang makakuha sila ng ayuda kasi mahirap din naman talaga yung magutom. Napakapalad na mga mamamayan natin na mayroong malaking imbak ng pagkain. Pero kung sa kabilang banda po, the other side of the coin, pag tinignan natin yung iba nating mga mamamayan,
Hindi po sila yung minority, kundi sila po yung majority na marami sa kanila ang nagugutom sa panahon kasalukuyan. Tingnan po natin yung panahon natin dito sa Pilipinas, napakainit na nga. Diba? Tapos ang sisikip ng kanilang mga bahay, tapos nagugutom pa sila. Kaya nga, mas lalong tumitigas na ang ulo nila at napipilitin na silang lumabas. Andyan pa kayo mga kapatid? Pero ang problema rito, kulang na kulang pa rin yung paglapit ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay magpapakumbaba at dumalangin, sabi ng Panginoon Diyos, pagagalangin ko ang inyong bayan, ang inyong lupain. Pero yung ayuda, imbes na mapunta doon sa mga tao, binubulsa pa netong mga nasa nanunungkulan. Hindi ba? Kaso iba-iba talaga yung mga tao eh. Meron talagang mga tao na bukal sa loob yung kanilang pagtulong. Pero meron sadya talagang may mga tao na talagang masama ang kanilang kalooban. Hirap na hirap pa rin silang lumapit sa Diyos. Diba may nagpo-post pa nga sa Facebook na kahit yung mga patay na nakakakuha pa ng ayuda. Kasi nililista yung mga patay. Diba? Walang pinagkaiba sa eleksyon na yung mga patay ay nakakaboto. Ngayon naman, pati yung mga patay nakakakuha pa rin ng ayuda. Kasi nililista ng iba. Tapos nakakakuha yung mga patay. Pero yung mga buhay, hindi nakakakuha. Hindi ba? Kaya nga, yung panahon ito, panahon talaga ng pagtangis. Hindi ka lang tatangis dahil marami namamatay. Tatangis ka rin dahil marami pa rin mga tao na ganun pa rin katigas yung kanilang mga puso. Hindi pa rin sila lumalapit sa Diyos. At marami po ang mga nadadamay. Amen po ba? Diba, lagi natin sinasabi, sakit ng kalingkingan, damdamin ng buong katawan. Diba? Katigasan ng isang mamamayan, damdamin ng buong bayan, di ba? Kaya nga nararanasan natin yung pagtangis. Nararanasan natin yung pagdadalamhati. But praise the Lord, nandiyan pa rin lagi yung salita ng Panginoon na mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan niyo po mga kapatid. In 1 Thessalonians chapter 4, makikita po natin na kung tayo po ay nagdadalamhati, ay hindi katulad ng mga hindi mananampalataya. Tingnan niyo po yung mga taga-Thessalonica, no? 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Ang sabi rito, ngunit hindi namin ibig na kayo hindi makaalam mga kapatid tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mga lumbay lagaya ng mga iba na walang pag-asa. Verse 14, sapagat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabubuhay namang muli ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadali ng Diyos na kasama niya. Tingnan niyo po yung verse 15. Sapagat ito'y sinasabi namin sa inyo na sa salita ng Panginoon na tayo'y mga bubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga una sa anumang paraan sa nga natutulog. Verse 16, sapagat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mangmuli. Verse 17, kung magkagayoy, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Isipin nyo na lang sa mga mananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Hindi ba parang parehas din tayo ng mga hindi mananampalataya? Pero kung tayo man po ay nagdadalamhati o nalulumbay, nawa hindi tayo magdalamhati katulad ng mga walang pananampalataya. Na sila pag kami namatay na mahal sa buhay, halos buong buhay na silang nagdadalamhati. Pero tayo pansamantala, nagdadalamhati rin tayo. Amen po ba? Kasi mabigat talaga yung separation di ba? There's a sorrow of separation. Subukan nyo na lang, meron kayong kaibigan, meron kayong mga mahal sa buhay, tapos ihatid nyo, no? Sumama kayo sa airport at ihatid ninyo. Hindi ba kayo iiyak? Diba? Pansamantala lang yun. Mag-abroad lang yung mga mahal mo sa buhay. Pero sinisiguro ko sa inyo, iiyak pa rin kayo. Diba? Tatalikod lang kayo para hindi makita na kayo ay lumuluha. Pero sa inyong kalooban, talaga kayo ay nagdadalamhati man dahil sa pagkakawalay. So there is sorrow of separation. Nung ako'y nangangaral sa funeral service, nung hindi pa ako namamatayan ng mahal sa buhay, yung pinaka-close na close, hindi ko alam yung talagang pagdadalamhati. Nakikiramay lang ako doon sa mga tao. Pero nung namatay yung aking ama, doon ko talaga naramdaman yung pagdadalamhati. Doon ko talaga naramdaman yung pagtangis, brother and sisters, na napakahirap pala ng mawalan ng mahal sa buhay. Di ba? The sorrow of separation.
So after time to mourn, there is a time to dance. Last na po tayo mga kapatid. So the Bible says in Ecclesiastes chapter 3 verse 4, there's a time to weep, time to laugh, time to mourn, and a time to dance. Oh? Di ba, Pastor, hindi maganda yung pagsayaw? Alam niyo po ba na kung ano po yung pagsayaw? Alam niyo po ba na ang pagsayaw ay isa po itong napakataas na emosyon kung bakit ang tao ay napapasayaw, mga kapatid? Pero hindi ko sinasabi na tayo magsayawan sa ating pananambahan. Hindi po yung ganon. Hindi po yung katulad ng mga nagsasayaw doon sa disco o doon sa mga club na yung mga babae ay nagkakaroon ng halos kakaunti na lang yung kanilang suot at sila ay sumasayaw. Hindi po yung ganon yung pakiramdam na sinasabi ni Haring Solomon. At there is also a time to dance. Ito po yung another higher level ng a time to laugh. Diba? Yung panahon ng pagtawa. Mayroong panahon ng pagsasayaw. As I have said, this is a higher level. Kasi pag ikaw ay sumasayaw, kailan ba sumasayaw yung tao? Diba? Pag ikaw ay sobrang saya. Diba? Napapatalon ka. Diba? Pag ikaw ay nanliligaw, pag sinagot ka, sasabihin mo, yes! Sinagot na ako. Diba? Diba? Yung mga tumataya sa loto at nanalo, yes! No? Pero hindi ko sinasabi na tumaya kayo sa loto. Ibig sabihin, yun lang po yung pakiramdam na napaka sobrang saya. Alam niyo po sa banal na kasulatan, if you open your Bible in Exodus chapter 15 verse 20, malapit na po tayo matapos, no? Exodus chapter 15 verse 20, alam niyo po ba na si Miriam ay sumayaw matapos na matawid nila yung pulang dagat? Exodus chapter 15 verse 20, yung awit ni Moses at yung awit ni Miriam. Praise the Lord. Salamat, Brother James. Exodus chapter 15 verse 20. Ang sabi po rito, at si Miriam na propetisa na kapatid ni Aaron ay tumanga ng isang pandereta. Alam niyo ba yung pandereta? It's a percussion instrument. Sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. Bakit sila hindi sasayaw? Brothers and sisters, siyempre, sobrang saya. There's a time to dance. Hindi naman masama yung pagsayaw eh. Di ba? Kasi ang ibig sabihin kasi ng pagsayaw, isa po itong mataas na emosyon na mas labis sa panahon ng pagtawa, panahon ng pagngiti. A time to dance. Pero hindi ko sinasabi na, pwede, sabi ni Pastor Tony, pwede pala yung pagsayaw. No? Baka sabihin ng mga young people ay, mamaya, pupunta na ako sa disco, no? Pupunta na ako sa mga bar. No? Kasi pwede naman pala yung panahon ng pagsasayaw. Brother and sisters, hindi po yung ganon. Tingnan niyo po, sila Moses, sila Miriam, sila Aaron, nung nakatawid sila sa Red Sea at sila ay tinutugis ng mga Ehipto, di ba? Na pag sila ay abutan, siguradong sila ay mapapatay. Alam niyo po ba na 600 na mga karwahe ang tumutugis sa kanila? Yung karwahe, pag sila ay naabutan nun, siguradong sila ay mapapatay. Paano ba namang hindi sasayaw si Miriam na nakikita niya na yung tumutugis sa kanila ay unti-unti nang nilalamon o nalilibing sa pagbalik ng dagat. Di ba nahati yon sa panahon na sinabi ni Moses, nanalangin siya, at naging dry ground at naging wall po yung dagat, yung Red Sea, at sila ay nakatawid doon, at habang sila ay tumatawid, tinutugis sila ng kanilang mga kaaway, ng mga Ehipto. Pero hindi po yun hinayaan ng Panginoon Diyos. At nung matapos na silang makatawid, ano po ang nangyari? Bumalik ulit yung dagat. At natabunan yung mga tumutugis sa kanila. Hindi ba sila magdiriwang? Kaya nga ang ginawa ni Miriam, pati lahat ng mga kababaihan, no, may tangan siyang pandereta, siya ay tumugtog at sila po ay nagsayawan sa sobrang saya. Amen po ba? So naunawaan niyo po ba yung time to dance? So hindi masama yung panahon na may mga panahon talaga na ang tao po ay sumasaya sa sobrang kaligayahan. Pero as I have said, hindi po yan yung panahon na katulad ng ginagawa ng pagsasayaw na mapang-akit na ginagawa ng mga unbelievers, hindi po natin dapat tularan yun. Pero sadya nga po na mayroong time to dance. Yung panahon na labis-labis ang iyong kasiyahan. No? Makita ko si Shell na gagraduate, no? Ay siguro sasayaw ako sa sobrang saya.
Yun nga lang, online graduation na lang. No? Di ba? Pati graduation, online na lang. No? Lahat na po, online. Kasi dahil dito sa pandemic na ito, na nararanasan natin. Pero meron time to dance. Meron time ng pagsasaya. Minsan tinanong ako ng isang kabataan, sabi niya, Pastor, masama po bang umawit ng love song? Sabi ko, hindi ko nakikita na masamang umawit ng love song. Pero na lang, depende na lang sa mga lyrics ng love song. Andyan pa kayo? Hindi mamili tayo ng mga lyrics. Hindi pwede yung yung inaawit ni kilala niyo ba yung Hindi ko kaya tanggapin. No, sino 'yon? Yung mahilig gumanon, no? Hindi naman pwede yung yung hindi mo kayang tanggapin pag iniwan ka ng iyong minamahal tapos ikaw ay magpapatiwakal. Mamili tayo ng lyrics ng love song. Pero hindi ko nakikita na masamang umawit ng love song. Kasi it is an expression of love. Amen po ba? It is an expression of love. Minsan may mga pastor na pag umawit ka ng love song, parang unbeliever ka na eh. Pero hindi po yung totoo. Kasi meron nga panahon ng pagsasayaw eh. Na hindi naman masama. Kasi sa labis na kasiyahan. Tingnan niyo po yung mga magsasaka natin, brothers and sisters. Hindi ba? Yung hirap nila sa pagtatanim, dinadaan din nila sa pag-awit. Diba? Ano yung inaawit nila? Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di naman makatayo, di naman makaupo. Hindi ba masama ba yun? Masama bang awitin yun ng mga magsasaka? Di ba hindi ko nakikitang masama. Ine-express lang nila yung hirap sa pagtatanim para yung mga tao ay hindi sayangin yung pagkain. Amen po ba? Huwag sayangin yung bigas. Huwag sayangin yung kanin. Kung ano yung nilagay dyan sa pagkainan, ay ipagpasalamat sa Diyos. Kaya nga hindi ko nakikitang masama. Hindi ko nakikitang masama na umawit ng love song. Basta piliin lamang natin yung lyrics. Yung pagka yung lyrics na yung parang magpapakamatay ka na pag wala yung minamahal mo, ay hindi po yun maganda. Pero as an expression of love, hindi po masama na umawit ng love song. Ganon din po yung pagsayaw. No? Alam niyo po ba na si Haring David ay sumayaw sa 2 Samuel chapter, tingnan po natin yung 2 Samuel. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 16. Tingnan po natin ha. Si Haring David po ay sumayaw na halos underwear na lang yung kasuotan. Yung panahon na inilipat yung kaban ng Panginoon Diyos. 2 Samuel chapter 6 verse 14 to 16. Tingnan niyo po mga kapatid. 2 Samuel chapter 6, 14 to 16. At nagsayaw si David ng kanyang buong lakas sa harap ng Panginoon. At si David ay nabibigkisan ng isang ephod na lino. Tingnan niyo po, no? Halos parang underwear na lamang po iyon. Verse 15 sa gayo, inihahon ni David at ng buong sambayan ng Israel ang kaba ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. Verse 16, at pagkagayon sa pagpapasok ng kaba ng Panginoon sa bayan ni David na si Mikal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan at nakita na ang haring si David ay naglulukso, no? Naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon at kanyang niwala ng kabuluhan siya sa kanyang puso. So merong pagsasayaw. There is a time to dance. But as I have said, hindi po ito katulad ng pagsasayaw ng mga hindi mananampalataya. Sa labis na katuwaan, may mga tao po talaga na sa sobrang kasiyahan po ay napapatalon sila, napapalukso at napapasayaw. But as I always said, hindi yan yung katulad ng mga sayaw ng mga unbelievers na halos kaunti na lang yung suot nilang damit at inaakit pa nila yung mga nanonood. Hindi po yun ganun mga kapatid. So there's a time to dance. There's a time to weep, time to laugh, a time to mourn, and a time to dance. God bless you, brothers and sisters. May we bow our heads, shall we pray. Aming Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin at dinadakila. Ama, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. At tunay nga po na kung paano mayroon pong panahon ng pagtangis, panahon po ng pagtawa, at meron din pong panahon ng pagsayaw, na ang ibig sabihin nito ay merong sobrang kaligayahan. Lord, sa panahon po na mawala na po ang COVID-19, meron pong panahon ng pagsasaya. May panahon ng paglukso at pagsayaw dahil sa sobrang kasiyahan na mararanasan namin sa panahon na po na wala na po ang krisis na nangyayari sa kasalukuyan, Panginoon.
Ama, there is uncertain days. Hindi namin alam kung kailan po ito matatapos. Pero naandun lamang po sa inyong mga kamay na ang sabi ninyo na kung kami po ay lumapit sa inyo na may pagpapakumbaba at kami ay dumalangin at talikuran namin ang aming mga kasalanan, ay nangako kayo na pagagalingin nyo ang aming lupain. At dalangin namin hindi lamang po ang aming bayan, kundi ang lahat po ng mga bansa na nakakaranas ng pandemic sa panahon kasalukuyan. Lord, iligtas niyo po kami at patuloy niyo po kami protektahan. At nawa kayo po ay patuloy na mag-provide sa pangangailangan ng mga tao, ng aming mga mamamayan, lalo na po ang pinakamahirap sa mahirap, O Diyos. Nawa mayroon talagang dumating na tulong, ang inyong mapagpalang kamay ay makarating sa kanila, nang sa ganun ay meron silang makain sa araw-araw. Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita na aming nabuksan at kayo lamang po ang maitaas at madakila. At ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. God bless you all. Salamat sa inyong pakikinig.